Hindi na invited ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga sa susunod na pagdinig. Naisumite na rin ang Hindi na invited. Bakit? Nagkalat eh. Etong si Bernardo at saka si Madriaga na i-compare ko. Parehas sinungaling na mga witnesses. Bumalag ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa hamong suntukan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Kumasa si Madriaga, isa raw karangalan ang makipagsuntukan. Okay, teka muna ha. Okay. Bago natin simulan, kasi nagkahamunan ng suntukan, tingnan nyo po kung paano ibinalita ito. Ha? I-observe nyo ang quality ng balita ng mainstream media. Kayo na po ang humusga. Kay Mayor Baste. Sa handwritten na sulat ni Madriaga, sinabi niyang kung magpupunta sa Annex 2 ng Camp Bagong Diwa si Baste, handa siyang makipagpalitan ng suntok, sipa, uppercut at kahit pa headbutt. Ito ang sa akin, okay? Bakit ba nagkahamunan ng suntukan? Bakit ba ito hinahamon ni Baste? Kasi fake news to. Ha? Kasi sinabi niya na sinabi daw ni PRRD na bakla si Baste. Doon pa lang fake news na eh. Yeah. Alam mo, ako nabiktima rin ako niya ng ganyan. May nagbalita sa akin na isang bakla ay bakla daw din ako. Pero yung mga totoo kong kaibigan at lalo na yung mga malalapit kong kaibigan at kapamilya ko, alam, hindi ako bakla. At ito rin, sinasabi si Baste bakla. Sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi bakla si Baste. Ako na po nagsasabi. Kaya fake news to. Sinabi daw ni PRRD bakla si Baste. Natural, hahamunin mo suntukan. Diba? Yun nga lang, walang kwenta tong kalaban. Kasi si Baste, maraming mawawala sa kanya. Ito sino ba to? Patapon buhay nito. Tandaan natin, kidnapper to. Ha? Ang kaya lang nito mga bata. Hindi naman lalaban ng patas yan eh. Natural, pag mangingidnap ka, marami kayo. Sinong kikidnapin nyo? Di bata. Siyempre, may mga armas kayo. Yan ang alam nito. Pero pag patas na laban, kaya ba nito? Kung suntukan wala itong binatbat. Diba? Ngayon, lalabanan daw niya si Baste. Unang naghamon ng suntukan si Mayor Baste nang banggitin siya ni Madriaga sa supplemental affidavit nito. Nakasaad kasi doon na tinawag umanong baliw at bading ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga anak nitong sina Congressman Pulong at Mayor Baste. Kaya buwelta ni Baste, suntukan na lang ng walang restrictions. Kahit isama pa raw nito si dating PNP Chief General Nicolas Torre III at ang isang anyay Bangag. Ayan. Isama mo ni si Torre tsaka si Bangag. Suntukan tayo. Pumayag naman si Kaya lang, may kondisyon. Etong si Madriaga, kung lalaban siya ng suntukan. Kung matatandaan, dati na rin naghamon ng suntukan si Mayor Baste kay Torre. Umasa si Torre at ni-livestream pa nga ang kanyang paghihintay sa boxing ring. Pero ni Anino ni Baste, hindi nakita. Ang galing ng balita, di ba? Naghamon si Baste, pero dati niya na ring hinamon si Torre. Kasi sinasabi ni Baste, isama mo pa si Torre, isama mo pa si Bangag. Ngayon, binalita na itong news channel na ito, ay hinamon ka ni Baste, ay hinamon ka ni Torre. Pero hindi ka naman nagpakita. Tanong, yung ba ang kumpletong istorya? Ganun ba ang nangyari? Ngayon, balikan muna natin yung excuses ni puntahan mo, sa madaling salita, puntuhan mo ako sa kulungan, doon tayo magsuntukan. Siyempre, kaya lumaban niya si Madriaga kasi alam niya hindi pwedeng mangyari.
Kung gusto mo nang makipagsuntukan, magpaalam ka dyan sa mga pulis mo. Pwede ka namang lumabas, gumawa kayo ulit ng ring. Suntukan kayo. Ba? But anyway, tingnan natin tong balita na to. Ma- Yan, tinapos. Tinapos di ba? Bakit ko po nasasabi? Kasi hindi po yan ang buong istorya. Nung naghamon si Torre, alam niya wala sa bansa si Baste. Naalala nyo? Nung nakabalik si Baste, sabi niya, sige, tuloy na natin ang suntukan. Ayaw na ni Torre. Madali kasi maghamon O halimbawa, alam ko umalis ng bansa si Torre. Hamunin ko ng suntukan. Ngayon, pupunta ako ngayon. Alam mong hindi makakabalik. Imposibleng makabalik. Bakit babalik? Pero nung nakabalik, ayaw mo na. Di ba? Yung ganung excuses ni Torre, kabaklaan po yun. Diretsuhin na po natin. Yun ang kabaklaan. Yun ang dapat na tinatawag na supot ni John Vic. Naghamon ka suntukan nung wala sa kaka. Naghamon. Nung bumalik, ayaw mo na. Yun ang nangyayari. Anyway, tapos na yun. Medyo hindi ko lang nagustuhan yung pagbabalita. Bakit? Kasi totoo naman yung pagkakabalita, hindi naman fake news. Ang problema may kulang. Pag kulang yung balita mo, kahit pa anong tawagin mo dyan, para sa akin, in my opinion, fake news yun. Kasi hindi yun ang kumpletong istorya. Di ba? Naintindihan nyo na. Kayo na po ang humusga sa mga kalidad ng mga balita ngayon ng mainstream media. Next po tayo. Nako, lagot. Tingnan po natin ito meron na namang bagong pasabog ang Pinklawan. Kaway-kaway sa mga nanonood dito ang Pinklawan. May bago na namang meron na naman silang hawak laban kay BP Sara. Ano kaya ito? Hindi titigil ang mga umunoy pasabog sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mas marami pa ang mabubunyag sa susunod na hearing. Mas mabigat po itong darating pong pagdinig na ito dahil hindi na po mga star witness ang magsasalita. Ang magsasalita na po rito mga dokumento mismo. Ayun. So may bagong pasabog. Hindi kaya yung ilong mo sumabog. Hindi po grave threat yun kasi meron silang bagong pasabog na naman Meron na naman silang bagong ebidensya kasi ngayon daw dokumento na ang magsasalita. Hindi na isang taong kriminal na may kasong kidnapping. Diba? So, alam mo, itong mga congressman parang naging Nakakita na kayo ng vlogger na yung nabuhay sa pasabog? Ang tawag ko dyan, pasabog vloggers. Pambira. Animal. Itong mga congressman natin, parang naging pasabog vloggers. Meron na naman silang bagong hawak. Alam mo, kung meron kayong hawak, matagal nyo nang hindi nyo pinagtiisan si Madriaga. Yung ganong kalayo na witness, kalayo sa katotohanan na witness, alam mo, nagmukha kayong tangalo doon, Pinatulan nyo yun. Kumbagat sa manliligaw hindi ka na namili. Basta ka na lang pumatol. Ganun kayo kadesperado. Ramdam ng taong bayan buong Pilipinas kung gaano kayo kadesperado. Kaya wala kayong hawak. Kasi kung meron kayong hawak, hindi nyo pinapatulang kung sino-sino. Na pati ultimo, si John Vic gustong gawin ng Pinklawang gawing kandidato. Pati si Tory gustong gawing kandidato. Di ba? Ganyan kayo kadesperado.
Kabilang sa mga ipinatawag ng House Committee on Justice, sina former Senator Antonio Trillanes para sa Isa pa to si Trillanes. Ito si May pinanalo ka na bang paso? Kinasuhan din ako niyan eh. Good luck sa'yo. Pag na-dismiss yan, akong kauna-una ang tatawa sa'yo. Isipin mo, kinasuhan ako nitong mama na ito. Dahil na-interview ko lang yung 18 Marines. Trabaho ko yung tanga. Isa't kalahati kang tanga. Demanda mo ako ulit. Akala mo, ang Banateros, makukuha mo sa paganyan-ganyan. Ha? Ikaw uhugin ka. Umatras ka naman dyan sa mutiny. Ano pa nga sinabi nung kasamahan mo sa 18 Marines? Duwag ka raw. Traidor ka pa daw. Huwag nga kaming tinatakot mo. Iniiwan mo yung mga kasamahan mo ron. Magdemanda ka ulit. Masama na mag-interview. Oh. Huwag mo sabihin, sa susunod, ikaw ang iimbitahin, ikaw naman ang iiyak. Kayong mga pinklawan, tigil-tigilan nyo na yung mga gimmick ng mga tanim witness nyo na iyak ng iyak. Di ba? Bumenta ba? Di, sige, tanungin kita. Bumenta ba yung paiyak-iyak ni Madriaga? Di kasi sinasabi nila, ito daw si Madriaga, pabaon, pakawala. Di umanon ni Trillanes at ng mga pinklawan. Di ba? Sige, ikaw naman na susunod. Ikaw naman umiyak. Gusto ko umiyak ka, Nimal. Kung ano drama mo. explained wealth ng mga Duterte at si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya para sa salin ng bise. Magsama pa kayong dalawa. Balikan natin. Yung anak nito, nahulihan. Di ba? Mabilis pa sa alas 4, dismiss. Nagpadala ng sa bahay ng high-grade kush. Nabalita yun, di ba? Tapos na-dismiss na. Ang galing, no? Tapos yung PIDEA chief, napalitan agad. Siya yung DOJ secretary nun. So, sila ngayon magbibigay. Yan ba yung sinasabi ni Ridon, may pasabog kayo? Na ikaw naman ay napadala na kasama mo daw na nabigyan ng pera ng pag-aasikaso sa ICC, sabi ng 18 Marines, at kinonfirma rin ni Boying na kayo rin ang magkasama sa pagpapadala sa ICC kay PRRD. Ngayon may pasabog kayo kay Sara. Sinong tanga maniniwala sa inyong dalawa? Hindi, kayo mga maniniwala ba kayo sa sasabihin nito? Alam mong galit sa Duterte, lalo na to si Trillanes. Ito si Boying, iba, negosyante lang siguro to. Kung asaan ng masarap, dun yan. Pero si Trillanes, wala talaga yan. Sige, tanong kayo, maniniwala ba kayo kung ano pa ilalabas na ebidensya nitong dalawa? Yan na ang star witness nyo. Ridon? Sila na ang pasabog? Wow. Good luck. Pero tila imposible na raw na sumipot pa si VP Sara sa Kamara. Siyempre sa dulot-dulo naman ho, yung pong pangalawang pangulo po yung magpapasya, kung magpapakita siya o hindi. Dahil pag nagpakita siya, ma-dismantle na po yung posisyon nila sa Korte Suprema dahil kina-question niya ho yung pong pagkakaroon mismo ng proceedings. Hindi na invited ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga sa susunod na pagdinig. Naisumiti na rin ang Hindi na invited. Bakit? Nagkalat Believe ako rito, pag nasampa yung impeachment at talagang nagkaroon na ng pagdinig sa Senado, kasi sa Senado po talaga didinggin yan.
Baka umihi sa salawal ito pag natanong to ni Marcoleta. Pag ito natanong ni Cayetano, ni Marcoleta, ni Escudero, baka umihi sa pantalon to. Kaya lang, si Lacson, kahit hindi tinatanong, baka siya naman ang sumagot. Yung mag-boyfriend. Itong dalawang mag-boyfriend na si Lacson at saka si Tito Soto. Kahit hindi sila tinatanong, sila sumagot. Walang alam to, anong isasagot niyan? Lahat ng sinabi niya kasinungalingan, pati yung painting. Magkaibigan daw sila ni Sarah pero meron siyang fan sign. Gago rin no? Ngayon, hindi na iimbitahan sa susunod. Bakit? Nagkalat. Kung matibay yung ebidensyang binitawan nito, si Madriaga, at ito ay totoong witness na totoong malapit kay Sarah, pauulit-ulitin nila yan. Kahit pilipitin ni Marcoleta leeg niyan, yung totoo, totoo. Hindi matatakot na ibabalik at ibabalik yan dyan sa Kongreso. Nung nakita nga itong si Marcoleta, tumayo Yung anak pa lang yan. Pag nagdating yan sa Senado, ihi sa salawal yan. Nalabanan pa ng suntukan si Baste. Baka mangiyak, lalong umiyak, humagulgul yan. Tapos po ito si Madriaga. Kaya ayaw nang imbitahan Kampo ni Madriaga ang kanyang supplemental affidavit sa Office of the Ombudsman para sa angkop na pagsusuri sa mga pahayag niya sa Kamara. Para sa agenda ay sayang. Alam mo? Sabit. Sabit lahat ang pagpaplano ni Trillanes ng mga pinklawan laban kay VP Sara. Yan ang kumakalat di ba? Kayo na humusga. Ha? Pero kung opinion nyo, tatanungin ko. Lahat nitong mga planong ito, kargado, pakawala ng pinklawan. Sabit. Sabit ang mga plano nila.